Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking legal na balita sa bansa, ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa warrant na inilabas ng International Criminal Court. Kasama na rin dito ang kontrobersyal na pahayag ni VP Sara na nagsabing ang pag-aresto sa kanyang ama ay isang uri daw ng kidnapping. Bago tayo magsimula, gusto ko lang linawin na ang discussion na ito ay puro legal analysis lamang. Wala itong layuning atakihin ang sinuman, kabilang na ang pamilya Duterte o magbigay ng kulay politika sa isyong ito. Ang mga opinyon ko ay batay sa aking legal research sa ilalim ng batas, partikular na sa Rome Statute at sa mga naunang kaso sa international law. This is purely for educational purposes upang maipaliwanag ang mga legal na konsepto sa likod ng pag-aresto at ng mga naging reaksyon dito. Ano ba ang legal na basihan sa pag-aresto? Tama ba na diretsyong dinala si Duterte sa The Hague, Netherlands? At kung may naging irregularity sa pag-aresto, mawawala ba ang jurisdiction ng ICC sa kanya? Tara, linawin natin ito. Okay, let's start with the facts. Noong March 11, 2025, naaresto si Duterte sa Ninoy Aquino International Airport pagbalik niya mula sa Hong Kong. Ang pag-aresto ay isinagawa sa bisa ng isang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC dahil sa mga aligasyon ng crimes against humanity kaugnay ng kanyang anti-drug campaign mula 2016 hanggang 2019. So, bakit may karapatan ang ICC na ipaaresto si Duterte? Bakit may jurisdiction ang ICC? Number 1, ang Pilipinas po ay naging party sa Rome Statute noong August 30, 2011 at naging epektibo ito noong November 1, 2011. Number 2, umatras ang Pilipinas sa ICC noong March 17, 2019 pero may kapangyarihan pa rin ang ICC na litisin ang mga krimen na nangyari habang miyembro pa ang Pilipinas sa Rome Statute. At number 3, dahil ang mga aligasyon ng crimes against humanity ay nangyari bago mag-withdraw ang Pilipinas, sakop pa rin ito ng jurisdiction ng ICC. Kumbaga, kahit umalis na ang Pilipinas sa ICC, may bisa pa rin ang kaso dahil nangyari ang mga krimen habang miyembro pa tayo ng ICC. Ngayon, baka may nagtataka sa inyo, bakit hindi dinala si Duterte sa local court ng Pilipinas pagkatapos ng pag-aresto? Bakit siya agad nilipad papunta ng The Hague, Netherlands? Ayon sa Article 59 ng Rome Statute, kapag naaresto ang isang akusado, dapat siyang iharap sa isang competent judicial authority ng bansang nagsagawa ng pag-aresto para sa una, pagkumpirma ng kanyang identity, pangalawa, pagtiyak na tama ang proseso ng pag-aresto, at pangatlo, pagtukoy kung naaayon ba sa batas ang pag-aresto. Pero sa kaso ni Duterte, diretso siyang dinala sa ICC. Tama ba ito? Ang sagot ko dyan ay tama pa rin ito dahil una, hindi na po miyembro ng ICC ang Pilipinas. Dahil umatras na ang Pilipinas sa ICC noong 2019, walang obligasyon ang Philippine courts na suriin o kumpirmahin ang warrant ng ICC. At pangalawa, meron tayong tinatawag na mutual cooperation under international law. Meaning to say, ang pag-aresto ay ginawa sa tulong ng Interpol at ng ibang international agencies na may obligasyon sa ilalim ng mga kasunduan sa international law na i-turn over ang mga akusado sa ICC. Hence, walang legal violation sa diretsyong paglipat kay Duterte sa ICC. Legal ito at sakop po ito ng international law. Ngayon, may tanong na maaaring pumasok sa isip nyo. Paano kung may naging irregularity sa pag-aresto? Halimbawa, hindi nasunod ang tamang proseso sa pag-aresto, walang proper validation mula sa local court, o may procedural defects sa pag-transfer sa The Hague. Mawawala ba ang jurisdiction ng ICC dahil dito? The answer is hindi po. Kahit may naging mali o depekto sa pag-aresto,
hindi mawawalan ng bisa ang jurisdiction ng ICC dahil under Article 19.2a ng Rome Statute, ang grounds lamang para questionin ang jurisdiction ng ICC ay kung number 1, kung nangyari ba ang krimen bago naging miyembro ng ICC ang isang bansa o pagkatapos mag-withdraw nito mula sa ICC. Ang tawag dyan temporal jurisdiction. Pangalawa, kung nangyari ba ang krimen sa labas ng teritoryo ng isang bansa na sakop ng ICC jurisdiction. Ang tawag dito ay territorial jurisdiction. At pangatlo, kung ang taong inaakusahan ay hindi sakop ng ICC jurisdiction. Halimbawa, kung hindi siya mamamayan ng isang bansa na kasapi ng ICC o wala siyang kaugnayan sa krimen na sakop ng ICC. Ang tawag po dyan ay personal jurisdiction. Ang procedural defect sa arrest ay hindi po kasama sa grounds para ma-challenge ang jurisdiction ng ICC. Sa international law, may prinsipyo na ang tawag ay mali captus bene detentus. This means that kahit na mali o illegal ang pagkakaaresto, basta may jurisdiction sa kaso mismo, tuloy pa rin po ang paglilitis. Ang bottom line po dito ay kahit na may naging defect o procedural error sa arrest ni Pangulong Duterte, hindi nito mabubura ang jurisdiction ng ICC sa kanya. In other words, hindi mababasura ang kaso dahil lang sa maling arrest procedure. Ngayon na malinaw na ang legal na basihan ng pag-aresto, puntahan naman natin ang naging reaksyon ni VP Sara Duterte. Tama ba ang sinabi niyang kidnapping ang pag-aresto sa kanyang ama? Ayon kasi kay VP Sara, ang pag-aresto sa kanyang ama ay isang uri ng kidnapping. Pero may problema sa argumentong ito kapag tiningnan natin sa ilalim ng batas. Ayon kasi sa Article 267 ng Revised Penal Code, ang kidnapping ay may mga tiyak na elemento na kailangang mapatunayan. First element, ang offender ay isang pribadong individual. Meaning to say, dapat na isang private person ang gumawa ng krimen, hindi isang government authority o official na gumaganap ng kanyang opisyal na tungkulin. Second element, ang offender ay kumidnap o nagdetain ng isang tao o sa anumang paraan ay inalisan ng kalayaan ang kanyang biktima. Third element, ang pagkidnap o detention ay illegal. Meaning to say, walang legal na basihan o otoridad para sa pagkakadetain. And fourth element, kailangang may isa sa mga sumusunod na sitwasyon. Ang pagkidnap o detention ay tumagal ng mahigit sa 3 araw, o ang biktima ay isang babae, menor de edad o public officer, o ang offender ay nananakit o nagbanta na papatayin ang biktima, o ginamit ang biktima bilang hostage para makakuha ng ransom o personal na pakinabang. Sa kaso ni Duterte, hindi ito kidnapping dahil number 1, hindi siya inaresto ng isang pribadong tao. State authorities ang umaresto sa kanya sa bisa ng valid ICC warrant. Pangalawa, legal ang warrant under international law. Pangatlo, walang ransom. Simpleng pagpapatupad lang ito ng utos ng ICC. At pang-apat, ang mga ehensyang nagsagawa ng pag-aresto ay may sapat na kapangyarihan sa ilalim ng international cooperation. Kaya sa ilalim ng batas, walang batayan para tawaging kidnapping po ang pag-aresto kay Pangulong Duterte. In closing, malinaw po na number 1, may legal na basihan ang pag-aresto kay Duterte. Number 2, walang legal violation sa diretsong paglipat kay Duterte sa ICC. Number 3, kahit na po na may procedural defects, valid pa rin ang jurisdiction ng ICC o mananatili pa rin po ang jurisdiction ng ICC. And number 4, hindi po kidnapping ang pag-aresto, ito ay isang lehitimong pagpapatupad ng batas. Kung may mga tanong o komento kayo, iwan lang po sa baba. Don't forget to like, share, and subscribe para mas marami pang legal updates. Kita-kits po sa susunod na video. Maraming salamat po.